Ipinagbabawal ba talaga ng Diyos na tayo ay yumaman? Or di kaya'y bilang isang mananampalataya at may paniniwala sa Diyos, hindi tayo pwedeng yumaman o wala tayong karapatang yumaman? Dito sa mundong ginagalawan natin, kailangan talaga natin ng pera. Hindi natin yan may pagkakaroon. Uray nun to'y tipapanan tayo, kahit kasapulan tayo itikwarta. As pagarigan kumatang ka itisidain, kailangan itikwarta. Nagpasyar ka, kinpasyar mo, dagitan anak mo, kasapulam itikwarta. Gumatang ka iti lumpot mo, pantalon mo, sapatos mo, kasapulam itikwarta. Nyapay, gumatang ka itisidain, nagitlo kaya't mo sila tinaiimas, kasapulam talaga itikwarta. Nagmayat itibiyag na da kwarta na nudo magarukit kasla da kwarta mo magatang mo amin nga kay kayat mo, diba? Pero muna nagaron nung kwarta lang tati panpanunutin mo tin ajay timati. Sinabi dito sa Matthew chapter 19 verse 20 to 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Bakit kaya ganito ang sinasabi ng Biblia sa mga taong mayayaman? Alam naman natin yung kwento ni Lazarus at saka isang mayaman na nung kapwa silang namatay, si Lazarus pumunta sa langit at saka itong si mayaman pumunta sa lugar na kung saan naghihirap siya. Sabi na lang natin sa India. Sabi doon, pwede mo ba akong ibalik sa lupa para masabihan ko ang ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na merong totoong langit at impyerno? So, pero sabi sa kanya, hindi nga pwede sapagkat marami namang mga propeta na nandun. So, ang ipinapakita kasi sa atin kung bakit mahirap talaga ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos ay yung paglimot natin sa totoong nagbigay sa atin sa pedestal na yun o yung nagkaloob sa atin ng kayamanan na yun. Sabi dito, medyo mahaba-haba ito. Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 20. Medyo mahaba-haba pero dapat pakinggan at panoorin ito sapagkat napakaganda ang nais nitong ipahiwatig sa atin. Dito makikita natin na hindi naman talaga ipinagbabawal ng Diyos na tayo ay yumaman o magkaroon ng kayamanan sa lupa. Sabi dito, verses 11 to 20, huwag ninyong kalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Well, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ito, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang ito. Doon palang mga kasama makikita na natin na hindi talaga ipinagbabawal. Huwag na lang natin kalimutan si Yahweh na siyang nagpalaya sa atin. Nagpalaya sa kahirapan. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang ng mga punong makamandag at sa mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y ikabubuti rin ninyo. Kaya, huwag na huwag ninyong isipin na ang kayamanang ninyo'y bunga ng inyong lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno.
kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Ngayon pa'y binabalaan ko kayo na malilipol kayo. Kung hindi ninyo papakinggan ang aking tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Dito pa lang sa Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 20, makikita natin na hindi naman talaga bawal. Ano lang ang bawal doon? Kapag kinalimutan natin ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng lahat ng mga dito sa ating buhay. Hindi ako na baka sabihin niyo, haan, nagrigrigatak datoy, nagtrabaho na, nagsakripisyo ng 20 oras ko, tapno mo, matungkoy pulaing, dahil ito yung nga kinatagdat ko, dahil ito yung nga biyan. Bimaknangnak, gaputa, nagagitnak. Bimaknangnak, ta, gapo, nagtuok na. Hangakas kay kakabsan, huwag mong akuin ang tinatawag mong tagumpay na dinaranas mo. Sapagkat kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi yan mapapasaya. Ang kayamanan dito sa mundo natin kung minsan nawawala. Sabi nga, ang bakal sinisira din kung minsan ang sarili nitong kalawang. Ganon din sa ating mga kasama. Kung masyado tayong nagpapagulag sa kayamanan sa mundo ito, anong mangyayari sa atin? Sisirain ito. Sisirain ito ang buhay natin. Huwag tayong masyadong ituon ang buhay natin sa kayamanan natin. Sabi ko nga, hindi naman bawal yumaman. Ang bawal lang talaga ay kakalimutan mo ng Diyos sa buhay. From Monday to Saturday, magtrabaho ka. Magtrabaho tayo, pero pagdating ng Sunday, magpahinga ka. Ito ang oras mo sa Panginoon para paglingkuran mo siya, purihin mo siya, itaas ang ngalan niya, upang sa ganon, sa mga susunod ulit na araw ay pagkakalooban ka ulit ng mga panibagong lakas, ng resistensya. I-bless ka niya ulit sa mga susunod pang araw. Sunday po ang napakahalagang araw para sa atin bilang mananampalataya ng Diyos. At bilang ikaw, kung pinapanood mo ito at kulang pa ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon, panoorin mo ang mga nakalipas kong video upang sa ganon, matuto ka, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga kasi ito mga kasama. Upang sa ganon, ang Panginoon ang siyang maggagabay sa atin. Panghuling verse dito, sabi dyan, Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and man. Hindi mo pwedeng paglikuran ng magkasabay or pareho. Yung mga taong negosyante, kung minsan may mga mayayaman na nakakalimutan na nila ang Diyos sa buhay. Diba? Nakakalimutan nila ang Diyos sa buhay nila, pati Sunday nagtratrabaho. So yung tanong kanina sa first part, bawal ba tayong yumaman? Hindi. Hindi tayo bawal or hindi bawal sa atin ang yumaman dito sa mundo. Actually, sinabi dyan, kung marami ka ng no aduti sa nikwa mo, aduti balito kung tirakot, anak ko mga liputan. Yun lang naman ang word ng Panginoon sa atin. Huwag natin siyang kalimutan sa buhay natin. Kung pinagpapala tayo ng Panginoon, matutulog tayo mamigay. Parang yung word na binibless tayo ng Panginoon, matutuloy tayong mag-give. Yan. It's better to give than to receive. So, sa mga kabataan na nag-iisip sa inyo ngayon, kung gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng magandang buhay, italikyo, tibiyagyo, inaapo, tapno, isuna, itikan kanayon, ngamang subaybay kanyayo, isuna, iti adda kanyayo, tapno, matungkoy yu amin nga kayat yu nga matungkoy iti biyak. No adunton ti sanikwa tayo, no adunton ti kukwarta tayo, diba? I-claim na natin yan, nayayaman tayo mga kasama. Unton agnait tayo iti may isa nga napintas nga balay, unton addan to tilugan tayo, no, ati ko matitandaanan tayo, haan tayo nga liplipatan iti Diyos, ganang din kanya tayo aming dagang blessing.
huwag nating kalimutan ang Panginoon sa buhay natin, sapagkat sa Kanya galing ang lahat-lahat. Lalo na kung kasama mo siya palagi. Sabi ko nga, kapag inuuna mo ang Diyos sa buhay, hindi lamang basta-basta blessing ang darating sa iyo, hindi doble-dobleng blessing ang mangyayari. Parang dun sa anong pipiliin mo, Bible o 1 million. Pinili ng isang matanda yung Bible, nakalipid pala sa Bible yung 2 million blessings. Diba? Nadodoble po ang pagpapala sa atin, sa buhay natin, kapag literal na inuuna natin ang Panginoon. Yun lamang po at sana i-inspire kayo. Sana huwag tayong magsawang manood ng mga inspirational videos, at kung nagsasawa na kayo sa mukha ko, sa Bible kayo magbasa. Sa Bible tayo magbasa ng mga salita ng Diyos upang sa ganon magkaroon tayo ng spiritual growth sa buhay natin. Hindi lamang palagi sa physical growth, hindi lamang sa mga nangyayari sa pagkikitan. Mas maganda pa rin kung alam natin ang katotohanan na nandito sa Bible. God bless po sa inyo.